bagay. Okay, may challenges. Yung paano yun, ang shift natin ay hindi Hindi pareho. tugma. Oo, May isang tama. pang-umaga, isang pang-gabi. Paggabi. Dahil mahirap, wag na nating gawin. Hi there, this is Coach Chico. And I'm Coach Marian Peña. Welcome to Happy Spouse, Happy House. Okay, masaya-masaya kami ngayon. After a week of celebration, talagang literal na 1 week ang celebration namin. We are thankful to God na nakapag-celebrate kami ng 36 years of marriage already. 36 years na since 1988, and definitely a lot of things have changed, but sa totoo lang, nothing has changed. Yes. Familiar yata yung statement na yun. Oo. A lot of things have changed, but nothing has changed. Unang-una, napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Nagpapasalamat tayo sa grace ni God na binibigay niya sa atin every day. Though we are not perfect, we allow ourselves for that daily progression. Okay? Kung inaalaw natin yun din sa sarili natin, God has still a lot of work in us and through us. So, enjoy niya lang, di ba? Yung mga marriages ninyo. Oo. I totally agree with that, love, no? And for this episode, we would like to share with you, medyo magiging personal po kami ni Chico today. Bakit sa 36 years, we're still dating? Di ba? Sinasabi nila, love, no? Dapat pag mag-boyfriend-girlfriend lang yan, pag magkasama na araw-araw, wag na mag-date, pero we would like to encourage you all. We will explain to you why is it important, and then we will share with you also our personal and practical and season sa marriage and tips then why you have to date your spouse. Bago tayo pumunta doon, may naalala lang ako laban. Kasi nga, marami tayong mga kakilala, mga kaibigan, maybe mga first time na kilala. Okay naman sila daw in their marriages, they're good and all. But ang setup kasi nila ay they are also business partners or they work together. So at times, hindi na nila na-differentiate, kung ano ang nakikipag-date business ba o hindi. Or kung ano yung personal. So hindi nila alam kung date pa rin yung lunch time nila, yung break time, or is it purely business? Or kung kasama ba sa kotse, love, date na ba daw yun? So sige, allow us po to encourage you tonight. We'll have several things for you. Okay, so unang-una, babalik lang din tayo kung bakit nga importante dating ng mag-asawa, ng husband and the wife. Now, maintaining a strong and loving relationship with your spouse is crucial kung ginugusto natin, inaasam natin, we're desiring to have a happy and fulfilling na married life. Diba? We are sure na marami talaga sa atin. Hopefully lahat sa atin ng mga married people, married couples, na yun talaga yung desire, yun yung nasa heart natin, na gusto natin na maging joyful in our marriage. Ayaw mo naman ang paggising mo, di ba? Ayaw mo naman yung ang iniisip mo kung paano mo aawayin. But gusto mo yung lagi kang may nasasabing encouraging words so that you can regularly date each other without yung may sama ng loob. Or, pilitan ka lang kasi ilang linggo ka nang sinasabihan, date mo naman ako, ano ba yan? Nag-anniversary na tayo, hindi mo pa rin ako dinidate. So anyway, for this episode, and we are going to talk about, dating yung ang ating asawa, no? And vice versa po ito, pero syempre, si husband usually ang nagsusurprise, di ba? Ay, oo naman. Dapat lang, oo. Pero prepare. Is there something wrong kung ang wife ang mag-umpisa? Wala naman. Okay lang naman din. Yeah. Pero may kakaiba pagka yung husband nag-orchestrate. Orchestrate, nag-isip, talagang nagplano. Totoo po yan. So, plus 1,000 points. 1,000. Sige, dagdagan pa natin. 1 trillion points talaga yan. Sige, so ganito. We will give you some practical tips na napagdaanan din po namin ni Chico kasi again, season naman ng marriage, no? At pakikipag-date naman ang naisip natin palagi. Oh, I need money. Oh, that's valid. Pero we will give you practical tips. Dito muna tayo sa practical. Nung medyo younger pa po kami ni Chico, syempre, nakakaumpisa lang, tapos we became parents kaagad. So, ang movie dates namin noon, sa bahay lang muna. Kasi di ba pag maliliit yung mga anak mo, medyo mahirap lumabas. Lalo na po, no? Shout out dun sa mga may pwedeng iwan yung mga anak, di ba, love? Let's say, kasama po kayo sa house, nakamag-anak, or you have a helper.
And then, or meron kayong neighbor na pwede kung ano man po, no? Pero kung wala pa, like kami ni Chico noon, movie night sa bahay lang muna. Pwede nyong i-set up yung isang corner ng bahay nyo. Ngayon, ang dami ng technology, mamimili na po kayo, ha? You can have popcorn, di ba? Naalala ko lang din kasi baka mag-compute kayo at magulat kayo na. Talaga ba, meron ng movie noong araw sa TV? Meron naman kahit Max. wala pa yung mga Netflix, 'di ba? Wala Oo pa nga, yung ibang Disney Channel. Ano man. Pero merong mga tape, mga Betamax na napapanood. Totoo po yun. Kaya gagagawan talaga ng Yes. ng unique way for us to be able to watch a movie together, Betamax. Naalala Araw. ko, dati di ba nire-renta pa yan? So like ngayon po, if you're watching, no, how can you set up your home that you can have quality time together, not minding kung ano yung mga nangyayari sa labas, lalo na if your child or kids are small, this is perfect for you. Movie night at home. Practical tip 1, to have a date with your spouse. Alright, sige. So, yung pangalawa ay pwede kayong mag-cook together. Ay, saya. Ginagawa natin, sabihin mo yung breakfast surprise, di ba? When we're younger. Yung preparing or cooking together a meal ba na not only that we share with each other, syempre ang pinag-usapan natin mag-asawa, na-extend yun doon sa mga bata. Diba? Nakikita nila. Wala ka naman, tayo lang ang kumain. So, pati lahat nakikinabang. Maganda rin that you share it with your helpers o kung sino man yung mga kasama ninyo. But, yun na nga, as you prepare the meal together, breakfast ba yan, lunch ba yan, dinner ba yan, or merienda, you also prepare it together. You cook together. Ang saya, lalo na kung may isa sa inyo na magaling magluto, for sure meron. Laging ganun, di ba, ang tandem ng partnership ng marriage. So, why don't you do that together? You can do it from scratch o kaya yung mga tira-tira, paghalu-haluin nyo yan, titigan nyo lang kung ano yung nasa ref. The cooking together is fun, and when you cook together, you can chit-chat together, diba? Natutuloy ang kwentuhan. So again, we are here, no? We're giving you our practical tips kasi we've been married for 36 years, but not to say that we are perfect. So yung mga pinagdaanan po namin, practical tips para hindi tayo tumigil sa pag-date natin sa ating spouse. Dagdagan pa natin, love. Pwede tayo, number 3 na tayo, practical tips to date your spouse, ha? Pwede naman tayo mag-picnic sa labas. Yes. Ang saya. Alam ko po. Ano ang definition ng labas? Libas ng table sa labas ng bahay, pwede. Naalala po ninyo nung pandemic, doon nag-birth din yung kain sa labas. Literal. Diba? Kung meron kayong maliit na espasyo sa may harap, likod, or gilid po, no? Pwede yan. Pero yung pwede. Iba sa bubong. Ay, ang saya. Kasi parang may hagdanan sila doon, ano? Attic. May attic sila. So, outdoor picnic, enjoy nyo yung fresh air. Kung ano man, kung pwede kayong mag-drive or magpunta sa bukid, saan po ba kayo nakatira? Shout out sa mga nasa probinsya, di ba? Yahay, sabi ni Saya. So, yung ganun lang, I remember when nung bata-bata din po kami ni Chico, picnic sa labas, alam mo yung pinaglutuan ng adobo, dadalhin mo na yun, lalagay mo na dun sa saan kayo sasakay, tapos yung kanin, lagyan lang ng ano, and then, yun na yun, basta ang mahalaga, mag-date cook tayo, diba? So, ano pa naiisip nyo for outdoor? Oo nga, type lugar, isipin nyo na, imagine kayo? nyo na, inista nyo na para hindi tayo maubusan. Oh, that's true. Puntahan. Yan yung ano. Tapos, isa pa na pwede nating isuggest para sa inyong practical. Yung mga date ideas ay magkaroon kayo ng game night. Game night. So, have a game night using, siguro kayo may mga board games kayo. O paano naman kami, hindi namin kaya mag-afford ng mga board games. Kahit na ano naman oo. May baraha ba kayo dyan? Kaya, alam niyo yung mga parang nagagawa lang ng mga doon sa kabilang team, yung isang kamag-anak, kayo sa kabilang team, name that tune. May mga gadget tayo ngayon. Ay, oo. I-play, di ba? Yung iba, Family Feud. Dami po yan. Basta ang mahalaga is you date and spend time together. Right. Relax and bond. Game night. So, yun, napakasimple lang, ha? Hopefully, nilistan nyo ito o kaya dagdagan nyo. Or rewind nyo na lang para mabalikan nyo kung ano yung mga previously na nabanggit namin. So, sige. So, yun yung mga unique ways. Pwedeng gawin. Practical. Now,
syempre, meron din tayo ng mga bagay. Okay, may challenges. Yung paano yun, ang shift natin ay hindi pareho. Tugma. Isang pang-umaga, isang pang-gabi. Paggabi. Or what? Parehong-pareho kayo ng schedule, pero pagdating sa gabi. So, oo nga yun yung mga consideration. So, mahirap po talaga, no? Pero, huwag natin i-accept na dahil mahirap, huwag na natin gawin. Huwag gawin. Hindi, marami pong pwedeng gawin. Tama. Example, like kami nga, I used to work for the airlines, so hindi kami lagi nagkikita. Pero love, number 1 tip. So, we cannot find time, we make time. Schedule it. So, alam nyo naman yung araw at oras, siguro naman may day ko. Love, no? Siguro naman pwedeng may lunch break or imposibleng hindi po pwedeng magtagpo, pwedeng pagtagpuin ang schedule. Yep. So, schedule. I'm sure marami naman yung mga kasama natin out there who may think the same as us na hindi ka lang magsischedule ng paano yung next week, di ba? O kaya pag 2 weeks from now, alam nyo ba ang ginagawa namin? Isang buong taon, kung maaari, kung kaya. Kasi alam nyo, Kalendaryo. pag hindi nakakalendaryo, mauunahan siya ng ibang appointment, ng ibang schedule, ng trabaho, and all. Pero pagka nilagyan nyo na siya ng X, pag sinabi nating schedule it, yun yung non-negotiable. Depende sa setup nyo, depende sa kung anong klaseng work kayo meron. Basta, oras. Meron kayong alam na may nakapeg na. So, hindi nyo makakalimutan, nakasync ba yan sa kalendaryo ninyo? Diba? Gagamit tayo ng Google Calendar. Kaya pwedeng isulat kung walang Google Calendar na hirapan. Basta, we would like to encourage you, walang imposible. Bawat pamilya, may pag-asa, lagi nating sinasabi. Sige lang, another one. Sige, isa pa, no? Aside from nag-schedule ka na. So, ang second one is make it a priority. Now, napanggit natin kanina, okay, it's non-negotiable, di ba? Para sa atin. Pero, yun na nga, you can make adjustments depending kung anong nag-come up. Kung talagang sobrang importante yung sa work, dahil hindi naman pwedeng hindi kayo magtrabaho. But, ito na nga, sino bang priority natin? Di ba? So, make it a priority for you. Oo. So, nabanggit namin ni Chico kanina, when we were younger. So, banggitin naman namin, ngayon na, ilang years na namin pong ginagawa because of the season that we're in, dahil malalaki na yung mga anak namin. So, mandate kami. Non-negotiable. Nilalaban po talaga namin yung Lunes na yan na kailangan mag-date kami. Ang date po namin, nagwo-walking lang kami, kahit kanina, 15 minutes. Tapos, 20 ang ginawa. 20 minutos. Tapos po, yung simple lang, nagkape, date na po yun. So wala po tayong dahilan. Kung let's say, hindi kaya ng budget, libre po ang maglakad sa labas. I-schedule nyo, make it a priority. Non-negotiable. So anong date nyo na non-negotiable? Non-negotiable siya, pero kanina pa natin nababanggit, you can also be flexible. Of course. Hindi yung cancel na, tapos wala na, di ba? Hindi, i-reschedule. So, pwedeng reschedule later, tomorrow, next week, di ba? So, hindi siya yung something na when you cancel it today, wag na lang. Tapos, hindi, wag. Kasama yan sa joy ng Tsaka sa excitement, di ba na, kasi di ba po, when we have routine, you look forward to it. So, for example, na-cancel lang yung mandate namin. So, pag-uusapan namin ulit. Top priority. So, love, kailan tayo pwede? Martes ba pwede? Hindi pwede. Wednesday. Friday. Anong oras? So, yung ganon, wag po kayong papayag na cancel na. Kasi, yung momentum nawawala. So, you look forward to it. No, hindi, may date kami. Non-negotiable. Di ba? Ang saya. Yep. So, yun na yung tatlo, no? Sa how to make time for date. Now, doon sa mga concerned sa ang gastos naman, weekly ba? Bi-monthly, twice a month, or once a month lang, baka kulang yun. Sige, ganito na lang gawin natin. Ito ang i-explain natin na meron din kasing mga budget-friendly date options. Wow, kala mo travel lang ang budget. Na hindi kailangan na todo ang gastos. Diba? Ang isa dyan ay you take nature walks. Lakad-lakad. Dito kasi sa bandang south area, dito kami sa bandang Alabang, Muntinlupa, na meron ditong mga bike trail na sa umaga ay wala masyadong nagbabike
Pwede ka Okay. maglakad doon o pwede ka mag-hike. Yung mga walk in the park, yun yung literal, let's take a walk in In the park. O kaya kung meron po kayong neighborhood na from here hanggang kanto, kesa mag-tricycle, baka pwede nating lakarin, sama niyo po yung asawa niyo. Date na yun, pwede kayo mag-holding hand. Akbayan niyo o anuman. Kung Akbay. uulan, isang payong na lang para dalawa kayong nakapayong. Wala po tayong kadahilanan. Budget-friendly date options. We are giving you practical tips. Dinaanan din po namin ni Chico yun nung bagong kasal kami, no? But now again, di ba, after 36 years, we still go on date, di ba? So nature walks, isa pa. Ay, gusto to ng mga wife. Oo. No? Para, again, bago natin sabihin kung ano to, no? Pag inisip nyo kasi, wag na, alanganin yan, hindi namin kaya. Hindi, pakinggan nyo muna kung ano yung pwede nating. Kasi nga, merong mga couple talaga na mahilig mag-spa, pamasahe, Ay, oo. hindi ako makapunta dun eh, dahil magkano rin siya, sa totoo lang. Oo naman. Baka abutin din ng mga, I don't know. Depende kung saan sila pupunta. Or maybe more. Kaya lang, what you can do is that you can create an experience sa bahay ninyo. Correct. So, isang Oo. kwarto or... So, ano yun? Home spa Wow. night. Di ba? Bakit hindi? Oo. Marami naman tayo. Bibili ng Mga essential oil o kaya yung mga nilalagay doon sa parang pinapabula-bula yung para foot spa. Madami po yan ha, yung mga pangmasahe. Ano pa ba? Kung may planganita kayong maliit, planganita or tub na. So you have a small tub, you can put bubbles, tapos you play music. Very creative. So, you prepare for it home spa night. Why not? O kaya pwede kayong mag-YouTube, pwede kayong hanap kayo ng DIY Anything. sa Yeah. bahay. Tapos mamitas kayo ng parang Dahon-dahon. dahon-dahon na Kaya pa. floating doon. Just be careful lang if you're going to use candles, make sure na nakalagay sa isang lalagyan ha. So home spa night. Sige. Yeah. And then lastly, isang budget-friendly yung coffee date na. Yeah. Ay, alam nyo, merong coffee shop na 50 pesos pero sobrang para sa amin approved. Kasi- Dahati pa kami minsan. Dahil ang kape naman namin black coffee lang. Kung mahilig naman kayo sa black coffee. So, mas healthier pa nga yun. Pero kung hindi, konting creamer, konting but ganun pa rin. Di ba? 50 pesos. So, hanapin nyo nga kaya yun. Baka meron kayong mga local coffee shops dyan sa Pwede nyo puntahan. lugar eh. Sa malapit sa inyo. Oo. Di ba? Tingin kayo. Pag nag-walking kayo o tingin-tingin kayo. Di ba? Parang kung di pala mahilig sa kape. Di maski anong Tsaka. gusto nyo? Ano yun? Ano ba Mga bubble tea. Huwag maging hindrance to date your spouse. So, wag natin siyang gawing dahilan. Like this. Kung maraming gustong gawin, may paraan. Tama. Okay? So, Galing. ayun sobrang simple, sobrang Praktika. inuulit-ulit lang din naman namin. So, ibig sabihin, yung mga bagay na inuulit-ulit namin i-explain ay importante. Yeah. There's something to repetition. Right. When something is repeated, ibig sabihin, it is important. Mm-hmm. Okay? Kung importante yon, magiging beneficial, magiging healthier ang inyong marriage. Again, we're praying. We're praying for you. Hindi lang lahat na nagdi-DM, pero lahat na nag-view, kahit hindi namin alam kung ano mga pangalan ninyo, we are praying for you. You are part of our prayers. Have the time, pag-isipan nyo na, pagdasal nyo na. Kasi yung pagde-date ng inyong asawa, di ba? O kaya kayong dalawang magsawa, pag kayo nagde-date, Yeah. it is a continuous process na it requires also effort. Hindi pwedeng, sige na, tsaka na lang natin pag-usapan. Yeah. Effort, creativity, di ba? Tsaka commit. Yes, because when you do that, syempre may reward din naman yan. May deeper connection. Ano pa? It strengthens the bond between you and your spouse. Yeah. So be intentional. And most important, you enjoy it. Yep. You enjoy it, ha? So date your spouse. Yes. So, kung kayo ay, tingin ninyo, natuwa naman kayo dito sa na-share natin, Pwede nyo nang i-start. Oo. May nakuha kayo. you find this helpful, huwag niyong kalimutan na i-like itong video na ito, i-share niyo itong video na ito sa inyong mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Tapos then, don't forget to subscribe to our channel, Yeah. Happy Spouse, Happy House, na nasa YouTube, nasa Yeah. Facebook, nasa Instagram, And then TikTok. sa TikTok. So don't forget. And also,
if you have other ideas here that you want us to, talk about, or maybe comment nga kayo kung paano kayo nagde-date, yung mga practical, para matuto din po yung ating community, ha? Yeah. So that we will have also learnings from one another. Yep. Keep the love alive. Oo, sige. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, ha? At tayo naman, nagpe-pray and then Yeah. always declare. Okay? There's power in declaration, the power in words. Okay? The power of the words to encourage, to Yeah. bless, not to speak death. Okay? We do not want to speak death into your life situation. Okay? So, once again, Tandaan. Mm. Yeah, this is Coach Marian Peña. Coach Chico na nagsasabing, Ang bawat pamilya, may pag-asa. Happy spouse. Happy house. God Go bless on dates. you. Yes, go on dates. God Hater bless you. spouse. Bye.